Halika, pag-usapan natin ang isang nakakalungkot na kwento. Ito'y tungkol kay Haring Saul, ang kauna-unang hari ng Israel. Isang paalala kung paano ang mga desisyon natin ay may mabigat na kapalit. Ito yung pinakatanong sa kwento niya eh. Anong mangyayari kung ang mismong pinuno, yung dapat nagpapatupad ng batas, ay siya palang unang sumisira dito? Dito mismo nagsimula ang pagbagsak ni Haring Saul. Simulan natin ang kwento sa isang gabi. Isang gabi kung saan si Haring Saul ay may kinakaharap na dambuhalang problema. At sobrang takot na takot siya. Isipin niyo to, sa isang banda sa bundok Gilboa, nandoon ang hukbo ni Saul. Pero yung hari nila, mag-isa lang sa tent, nanginginig sa takot. Tapos sa kabilang banda, sa Shunem, nagtipunan ang isang napakalaking hukbo ng mga Pilisteo, kumpleto sa gamit at handang-handa ng sumugod. Talagang dehadong-dehado sila sa Saul. Alam nyo, hindi lang ito simpleng kaba. Ang sinabi sa kasulatan, lubhang nanginig, daw ang puso niya. Ibig sabihin, ito yung tipong ng takot na parang nagpaparalisa na sa'yo kasi alam mong wala ka talagang laban. At dito pa lalong lumala yung problema. Sa gitna ng lahat ng takot niya, syempre humingi siya ng tulong sa Diyos. Nagtanong siya kung anong dapat gawin. Pero walang sagot. Bakit kaya? Bakit parang tinalikuran na siya ng tuluyan? Well, ang dahilan pala ay nasa mga ginawa niya mismo. Tinalikuran niya ang payo ni Propeta Samuel. Dahil sa selos at inggit, walang awa niyang tinugos si David na siyang susunod na pinili ng Diyos. Grabe, umabot pa sa puntong ipinapatay niya ang mga pari. Sa madaling salita, siya mismo yung pumuto ng koneksyon niya sa Diyos. Dahil sa sobrang desperasyon, dahil walang sagot galing sa langit, nagdesisyon si Saul na gawin ng isang bagay na alam niyang mali. Labag sa utos ng Diyos at labag sa sarili niyang batas. Ano ba itong tinatawag na familiar spirit? Sa panahon natin, para siyang medium o mangkukulam, isang tao na nagsasabing kaya niyang kausapin ang mga kaluluwa ng mga namatay na. At sa batas ng Israel noon, napakabigat na kasalanan yan, kamatayan ng parusa. Pakinggan niyo to. Ito mismo ang sinabi ni Saul, ang mismong hari na nag-utos na ubusin ang lahat ng mangkukulam sa Israel. Ngayon, siya mismo ang naghahanap ng isa. Ganyan siya kadesperado. At dito na nga tayo papasok sa isa sa mga pinakakaibang gabi sa buhay ni Saul. Ang kanyang palihim at napakadelikadong paglalakbay para lang mahanap ang sorceress ng Endor. Parang eksena sa pelikula, di ba? Nagpanggap si Saul para walang makakilala sa kanya. 2 tauhan lang ang kasama. Sa dilim ng gabi, palihim nilang tinawid yung teritoryo ng kalaban. Ang laking risk ng ginawa niya para lang makausap ang isang mangkukulam. Pagdating nila doon, siyempre takot na takot yung babae. Alam niyang ilegal ang ginagawa niya. Akala niya patibong yun para hulihin siya. Kininangan pang sumumpa ni Saul sa pangalan ng Diyos na hindi siya sasaktan. At ngayon, andito na tayo sa kasukdulan ng kwento. Nagsimula na yung ritual at may isang nakakakilabot na mensahe na matatanggap si Saul. So, sa gitna ng lahat, isang anyo ang lumitaw. Kamukhang kamukha daw ng namatay na propetang si Samuel. Pero teka muna, posible ba yun? Si Samuel nga ba talaga yung kausap ni Saul? Ang sagot, ayon sa ating batayan, isang malaking hindi. Hindi si Samuel ang nagpakita, kundi isang demonyo, isang mapanlinlang na espiritu na nagpanggap lang bilang si Samuel para lalong iligaw at pahirapan ang isip ng hari. At ito ang nakakakilakabot na mensahe ng demonyo. Isang propesiya ng purong kapahamakan. Una, matatalo ang Israel. Pangalawa, bukas mamamatay si Saul. At pangatlo, mamamatay din ang mga anak niyang lalaki. Grabe. Walang-wala, ni katiting na pag-asa. Nung marinig niya yan, gumuho ang mundo ni Saul. Kung mayroon pa siyang kahit konting pag-asang natitira, doon nawala na lahat. Bumagsak siya sa lupa, talo na, bago pa man magsimula yung totoong laban. Bumalik si Saul sa kampo na dala-dala, hindi ang pag-asa, kundi ang bigat ng kanyang sariling kamatayan. At kinabukasan, tulad ng sinabi ng Espiritu, lahat nagkatotoo. Ganito kabilis nangyari ang trahedya. Kinaumagahan, nagsimula ang giyera. Kahit alam niyang wala ng pag-asa, lumaban pa rin si Saul. Pero pagdating ng tanghali, tumatakas na ang hukbo niya at patay na yung 3 niyang anak.
Pagsapit ng hapon, siya naman ang malubhang nasugatan. At sa huli, para hindi siya mahuling buhay ng kaaway, siya na mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay. Hindi pa doon natapos ang lahat. Kinuha ng mga Pilisteo yung mga bangkay nila, pinugutan pa ng ulo si Saul at isinabit ang mga katawan nila sa pader ng isang siyudad. Ginawa nila itong tropeyo, isang simbolo ng kanilang tagumpay at ng matinding kahiyaan ng Israel. Napakalungkot ng buong kwento, di ba? Pero meron itong iniiwang napakahalagang aral. So ano nga ba ang matututunan natin sa pagbagsak ni Haring Saul? Ito ang mga bunga ng mga desisyon niya. Una, sinira niya ang sarili niya nung tinalikuran niya ang Diyos para kumapit sa isang madilim na pinagmumula ng impormasyon. Pangalawa, yung sarili niyang kawalan ng pag-asa, yun yung nagpatalo sa kanya at sa buong hukbo niya. Nagtatapos ang buhay niya sa kabiguan at kahiyaan dahil mas pinili niya ang sariling niyang daan. At sa ginawa niya, halos isama pa niya ang buong bansa sa kanyang pagbagsak. Pero alam nyo, sa gitna ng lahat ng kadiliman, may isang sinag ng liwanag. May mga matatapang na lalaki mula sa Jabesh Gilead na naalala kung paano sila niligtas noon ni Saul nung mabuti pa siyang hari. Bilang pagtanaw ng utang na loob, palihim nilang kinuha yung mga bangkay ni Saul at ng mga anak niya at binigyan sila ng isang marangal na libing. At iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ang kwento ni Saul, sa huli, ay isang kwento tungkol sa takot. Ang matinding takot ang nagtulak sa kanya na talikuran ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Para sa atin ngayon, paano kaya hinahamon ng mga sarili nating takot ang ating mga prinsipyo at pananampalataya? Isang bagay na sulit pagnilayan.